and go. Magandang araw, ako si Rene Martins Cursino. Ako naman si Ginoong Daryl Dave Kaunan. Ako si Binibining Jezebel D. Hilyomucho. Ako naman si Binibining Justin May Albea. At kami ang magiging guro nyo sa araw na ito. Maaari bang tumayong lahat para sa ating panalangin sa pamamagitan ng video presentation? Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa ibinigay niyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Bigyan mo po kami ng talino at isang bukas na isip upang maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin upang magtagumpay sa buhay na ito. Hindi po magiging madali para sa amin ang araw na ito kung wala po kayo sa aming tabi. Gabayan po ninyo kami. Maraming salamat po. Amen. Bago kayo umupo, maaari bang pakiayos ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga basura sa inyong paligid. Okay, maraming salamat. Kamusta kayo, class? Maayos at dahil na sa mabuti kayong kalagayan. Bago tayo magpatuloy, sino ang ating kanino sa klase nito? Okay, si Binibining Fatima Cueva. Maaari mo bang itala kung sinong lumiban sa araw nito? Ngayon, hinihikayat ko ang lahat para gumawa ng sarili at tuntunin at pangunahan mo ito ng Binibining Shula Amor. Okay, ayon kay Binibining Amor, itaas lamang ang kanang kamay. Sumasang-ayon ba kayo sa sinabi ni Binibining? Okay, pangalawa, maaari ka bang magbigay ng tuntunin, Ginoong Darrell? Okay, ayon kay Ginoong Darrell, ay iwasan na mag-ipag-usap sa katabi. Sumasang-ayon ba kayo sa sinabi ni Ginoong Darrell? Okay, pangatlo, maaari ka bang magbigay Binibining Asyana? Okay, ayon kay Binibining Asyana, gumamit ng po at opo. Okay, ngayon, may karagdagan pa ba sa ating abutunin? Okay, wala na. Laging tandaan ang ating tatlong alipunin. Una, itaas lamang ang kanang kamay. Pangalawa, iwasan na makipag-usap sa katabi. At pangatlo, gumamit ng po at opo. Maliwanag ba? Bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon, Binibining Fatima Cueva, maaari mo bang sabihin kung ano yung ating nakaraang diskusyon? Panaguri? Okay, mahusay. No? Ang ating nakaraang diskusyon ay patungkol sa tula. Okay, Ginoong Kenneth, maaari mo bang sabihin kung ano yung kahulugan ng tula? Okay, may iba pa bang kasagutan? Maraming salamat at talagang naitatag talaga sa iyong isipan kung ano yung kahulugan ng tula. Bago tayo magsisimula sa panibagong aralin, ay magkakaroon muna tayo ng gawain. Para sa ating panuto, maaari mo magbasa ang Binibining Asyana. Okay, magaling. Maraming salamat. Okay, para sa ating panuto, uulitin ko. Punan ang nawawalang letra sa bawat salita. Gawing gabay ang mga larawan upang mabuo ang mga salita. Nakuha ba, class? Okay, mabuti naman kung gano'n. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong activity. Ang inyong 5 minuto ay tapos na? Okay, sa unang bilang, maaari mo bang sagutan, Ginoong Kenneth? Magaling. Ito ay si Jose Corazon de Jesus. At ang pangalawa naman ay si Tomas. Tama, Tomas Pinpin. Okay, palakpakan niyo yung mga sarili dahil kayong lahat ay mahuhusay. Ngayon, batay sa ating ginawang aktibidad, sino ba sa inyo dito ang may ideya patungkol sa paksang tatalakayin natin ngayong araw? Magaling Binibining Brad. Ayon nga sa kanya, ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa kasaysayan ng panulaang Pilipino. Sino ba sa inyo dito ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng panulaan? Ginoong Kenneth, maaari ka bang tumayo at sagutin ang ating katanungan? Magaling Ginoong Kenneth, ang panulaan ito ay ang pagsama-sama ng mga maaaring salita upang mapaganda ang isang akda o tula. Mayroon pa bang ibang kasagutan? At dahil wala na, ngayon naman ay dumako na tayo sa ating talakayan.
Ngayon, alamin natin kung ano ang mga mahalagang panahon sa kasaysayan ng panulaang Pilipino. Una, mayroon tayong panahon bago dumating ang mga Kastila, mula simula hanggang 1565. Ang mga simbolong ito ay nakasulat sa mga dahon at balat ng mga punong kahoy, na ang gamit naman sa pag-ukit ay ang mga matutulis na bato at kahoy. Mayroon na ring panitikan na pasalita ang mga sinaunang tao. Ano-ano kaya ang mga anyo ng panitikang pasalita? Magaling! Mayroon tayong anyong panulaan, tuluyan, at dula. Ang mga panulaan ay binubuo ng mga bugtong, salawitiin at kasabihan o mas kilala din bilang paniniwala, palaisipan, panaga, tulang pambata, bulong, awiting bayan, at epito. Mayroon din tayo sa panahon ng Kastila mula 1565 hanggang 1872. Ang kadalasang tema o paksa ng mga aktang ito sa panahon ng Kastila ay Katolisismo at ang imperialismo sa ngalan ng krus at espada. Ang mga kilala ng mga manunulat sa panahon na ito ay una, sila Thomas Pidpin, tinaguri ang ama ng palibagang Pilipino. Pangalawa, Jose de la Cruz at kilala bilang Jose Sisiw. Tinagurian din siyang hari ng mga Makata. Si Jose de la Cruz ay guro ni Francisco Balagtas sa pagsulat ng dula. At pangatlo, Francisco Balagtas Baltazar. Tinaguri ang ama ng panulaang Pilipino. Manunulat ng awit at korido. Sumulat ng obra maestrang Florante at Laura. Sinasabing kakaiba ang obra maestrang Florante at Laura dahil ang tulang ito ay iba sa karaniwang romansang medikal dahil matutunghayan dito ang patipunang realidad o social reality dahil ginamit ito bilang alegorya ng protesta. Ngayon, dadako naman tayo sa panahon ng propaganda mula taong 1872 hanggang 1876 at sa panahon ng himagsikan naman mula 1876 hanggang 1900. Dahil sa patuloy na pang-aapi at pang-aalipusta, nagising ang mga Pilipino lalo na yung mga nakapag-aral sa tunay na kalagayan ng bansa noon. Kung kaya't, ang mga Makata sa panahon na ito ay nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng pagbabago. At ang mga tula ay kakikitaan ng mga damdaming nasyonalismo sa mga panahon ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa panahon ng Amerikano simula sa taong 1900 hanggang sa taong 1942. Sa panahon ito, napagtibay ang komisyon ng batas bilang tunay ito o kilala sa tawag na batas solusyon. Ang nasabing batas ang maituturing na pinakamasamang batas na naipasa sa Pilipinas dahil ipinagbabawal ito ang pagsulat at pagsasalita ng anumang nagtatangulod sa kasalinan ng Pilipinas. Ano nga ba ang kahulugan ng salita kasalinan? Ito ay ang kalagayan ng isang tao, bayan o bansa. Sa panahon ito, nakilala ang tatlong manunulat ng pagtitibaka. Una ay si Juan Naban, pangalawa si Faustino Aguilar, at ang panghuli ay si Pedro Gatmaitan. Si Pedro Gatmaitan ang sinulat ng Tungkos ng Alaala noong 1923. Ito ay isang koleksyon o talipunan ng mga tula. Ang mga manunulat sa panahon ito ay nakahati sa dalawang pangkat, ang nakatatanda at mga nakababata. Ang mga nakakatanda ay ang pangkat na ito na aral sa wikang Kastila. Ito ay kauna-unahang nagpahalaga sa politikang pandaigdig. At kabilang nito, sina Lope Santos na tinaguri ang ama ng balagilang Pilipino at Inigo L. Galado. Ngayon naman, sa tingin ninyo, sino-sino kaya ang mga manunulat na napapabilang sa mga nakababata? Tama! Si Jose Corazon de Jesus. At isa sa mga gawa nito ay ang pagbabalik. Kilala siya sa tawag na Husing Batote at siya rin ang kauna-unahang hari ng baligtasan. At ang pangalawa ay si Florentino Colantes. Siya ang naging karibal de Jesus sa titulong Hari ng Baligtasan sa isang tagbisan ng galing noong 18 ng Oktobre, taong 1925 sa Olympic Stadium. Ang mga akda nito ay ang Lumang Simbahan, Parangal sa Bagong Kasal, at ang Tulisan. Kilala rin sa panahon ito sina Teodoro Giner, Ildefonso Santos, Sergio H. Panganiban, Anicito Silvestro, at si Amado V. Hernandez na binansagang Makata ng Manggagawa. Sa panahon ito, sumikat rin ang magazine Liwayway. Dito nakalathala ang iba't ibang tula sa panahon ng Amerikano. Ngayon naman ay dumako tayo sa panahon ng Hapon. Ito ay sa taong 1942 hanggang sa taong 1945.
Ano ba ang tawag sa panahon ito? Binibining and Brad? Maraming salamat. Ang tawag sa panahon ito ay Gintong Panahon ng Balitang Pilipino. Bakit kaya tinawag itong Gintong Panahon? Ginoong Grijalde, maaari ka bang tumayo at sagutin ang aking katanungan? Maraming salamat. Tama, tinatawag itong Gintong Panahon sapagkat dito ay malayang nagagamit ng mga Pilipino ang sariling wika sa paggawa ng mga sariling akda. Sa panahon ito, ipinagbabawal din ang paggamit ng wikang Ingles. Ang mga akda sa panahon ito ay maiikli ngunit malaman ng kaisipan. Kasabay na lumabas nito ang haiku ng Hapon at ang pagkabuhay muli ng Kanaga na dati ng tula ng Pilipinas sa panahon ng Pilipinas. Ang haiku ay binubuo ng 3 taludtod na may sukat na 575. May katanungan pa ba sa panahon ng Hapon? Sige, kung wala na, dumako na tayo sa panahon ng Kalayaan. Ito ay sa taong 1945 hanggang sa taong 1950. Sa panahon ito ay sa panahon ng panunungkulan sa pwesto ni na Pangulong Rojas, Garcia, Macapagal at Marcos. Ang mga panunulat sa panahon ito ay malayang nakapagsusulat ng anumang paksa na kanilang nananasin. Sa panahon ito, hindi na gaano mapanuri at pang-aklas ang tema ng mga naisusulat na akda. Nakilala rin sa panahon ito si Alejandro G. Abadilla o mas kilala sa tawag na Aga. Siya ang nagsulat ng aklat na nagtataglay ng antolohiya ng tula mula sa panahon ni na Pusing Sisiyo at Balagtas na tinawag na Panasong Tagalog. Pinagsagan siyang ama ng makabagong panunang Tagalog dahil sa pagsira nito ng anyo ng tradisyonal na tula na mayroong sukat ng tugma. May mga katanungan pa ba sa mga naibanggit na mga panahon? Kung wala, ay dadako na tayo sa panahon ng Bagong Lipunan mula taong 1972 hanggang 1985. Ano kaya ang mayroon sa panahon na ito? Ito ay ang panahon ng martial law. Naisulat sa panahon na ito ang Doktrinang Anak Pawis ni Virgilio Almario. Doktrinang Anak Pawis, ibig sabihin ay ang mga taong nakaranas ng paghihirap. Kaya naman, ito ay puno ng mga mapanganyaya at mapanghikayat ng mga tula na kumakausap sa masa. Pati mga tulang nagpapakita ng paghihirap sa ating bayan. At ang sa panghuli ay ang tama, ito ay ang panahon ng kontemporaryo mula taong 1986 hanggang kasalukuyan. Ito ay ang panahon matapos ang martial law. Wala nang lambing, naging malayang taludturan sa kadahilan ng kusa na itong naghihis sa nakagawi ang anyo at forma ng tula, sukat at tugma. May mga tanong pa ba kayo? Okay, bakit kaya ito naging wala ng lambing? Dahil hindi na ito gumagamit ng matatalinhagang salita. Wala na rin diin, sukat at tugma. Ang mga tula sa panahon ito ay mas naging malikhain dahil madalas sinasaliwan ng awitin o mabilis na pananalita. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa binibining Jonathan doon? Okay, magaling. Ito ay ang flip top at ang spoken poetry dahil ginagamitan o nilalapatan ito ng musika at video. Kilala sa panahon ito ay sina Teo Antonio, Mike Vergonia, Virgilio Almario at Fidel Rillo. Okay, maliwanag ba ang ating talakayan? Ngayon, sa susunod natin na gawain ay papangatid ko kayo sa 3. Maaari mo magbilang ng 1 hanggang 3. Okay, unang pangkat dito, pangalawang pangkat dito, at pangatlong pangkat dito naman. At para sa ating magiging panuto, ang makinig na mabuti, kailangan yung bumuo ng isang tula na nakabatay sa tulang haiku. Tandaan na ang haiku class ay binubuo ng isang saklong na may 3 taludtod. Ang sukat noon ay 575. Naniwanag ba? Okay, mabuti naman kung gano'n. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong activity. Ang inyong 5 minuto ay tapos na. Unang pangkat, maaari nyo bang bigkasin ang inyong nagawang tula? Mahusay. Pangalawang pangkat, magaling. Pangatlo, okay, magaling. May katanungan pa ba sa ating tinalakay? Okay, kung wala na, kumuha ng isang kapat na papel at magkakaroon tayo ng pagsusulit. Para sa ating panuto, isulat ang tamang sagot. Okay, naintindihan ba? Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong pagsusulit. At ang inyong 5 minuto ay tapos na. Maaari bang pakipasa ang inyong mga papel? May katanungan pa ba sa ating paksa ngayong umaga?
Kaya kung wala na, maaari bang tumayong lahat? Paalam at magkikita tayo sa susunod nating talakayan. Sa muli, Kami ang inyong mga guro sa araw na ito. Paalam!